Wait lang, huwag makontento sa okay na to, lalo na kung tungkol sa pagtatrabaho abroad. Alamin ang tabang proseso ng pag-abroad. Huwag basta maniwala sa mga pangako para hindi maging biktima ng illegal recruitment at human trafficking. Protect yourself, protect your family, and protect your future. Bago maniwala sa nagsasabing okay na to, bumisita sa Department of Migrant Workers o DMW para sigurado ka. Bisitahin ang kanilang official website o tumawag sa kanilang hotline. Your safety and your future are worth more than empty promises. Don't take the risk, be informed, be safe. Ang paalalang ito ay hatid ng Department of Migrant Workers Region 9 at ng 1116 DXAS, your community radio. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid at mga kaagapay. Magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig. Welcome sa ating hashtag Monday edition ng Family Matters, kung saan binibigyan natin ng spotlight ang ating mga kalalakihan, ama ng tahanan, kuya, tatay, lolo, at lahat ng nagsisilbing haligi ng pamilya. Welcome na naman sa isang makabuluhang hashtag Monday, ang araw kung saan tinutulungan natin maging mas matatag, mas maalaga, at mas makadiyos ang ating mga tatay, mister, at lahat ng lalaking leader sa kanilang tahanan. Ayan po. Mga kalalakihan, mga ka-Monday, kumusta ang Easter Sunday ninyo kahapon? Alam nating lahat sa atin ay sineselebrate o inaalala ang muling pagkabuhay ni Kristo. Pero ang tanong ko sa iyo ngayong Lunes, ikaw ba bumangon na rin? O hanggang ngayon, nakakulong ka pa rin sa libingan ng dating mong bisyo, galit at maling gawi? So ngayong umaga po mga ka-Monday, pag-uusapan natin kung paano igulong ang bato at magsimula ng bagong buhay. Kaya naman, isang matibay na Lunes sa inyong lahat. At ako po ang iyong lingkod, Kuya Jerry. Ngayong umaga, pag-uusapan natin ang pagbangon mula sa libingan ng bisyo at masamang gawi. Kaya naman sa lahat ng ating mga listeners ngayong umaga, mga kalalakihan, mga ka-Monday, inaanyahan ko po kayong sumali. Sali po kayo sa ating kwentuhan. Mag-text sa 0916-296-6625 o pwede din kayong mag-comment sa ating FB page. I-click nyo lang ang 1116 DXAS, your community radio. Hayan po, kumusta po mga kapatid? Ngayon ay unang Lunes, bagong buwan sa buwan ng Abril. Hayan, kumusta po kayo? At alam naman natin na this first week of April ay inaalala natin. Kumbaga, tinawag nating Holy Week. Ayan, kumusta po mga kapatid? Ayan, so ngayong umaga mga kapatid, no? Katulad ng sinabi natin, ating pong pag-uusapan ang patungkol po sa ating buhay. Itong
pagbangon mula sa libingan ng bisyo at masamang gawi. Mga kapatid, mga kamanday, sa konteksto ng pagiging lalaki, ang pagbangon ay hindi lamang pisikal. Ito ay isang spiritual at mental na desisyon na iwanan ang mga bagay na nagpapabagal o pumapatay sa ating potensyal. Kaya naman ating pong himahimayit ang 4 na punto na ating pag-uusapan natin ngayong umaga. Ayan, handa na ba kayo mga kapatid, mga kamanday? Ang una nating pag-uusapan ay itong tungkol sa identifying the grave clothes o ang mga nakatali sa ating pagkatao. Sa istorya ni Lazarus, nung lumabas siya sa libingan, nakabalot pa siya sa telang panlibing. Maraming lalaki ang born again na sana, pero suot pa rin ang grave clothes. No, andyan pa rin ang sugal, ang pagiging babaero o ang sobrang pag-inom. So ano ang mga bagay na pumapatay sa iyong relasyon sa iyong pamilya? Kung ating pong titingnan mga kapatid ang John chapter 11 verse 44, ang sabi, lumabas ang namatay na ang mga kamay at mga paa ay nakabalandra ng mga tela. Sinabi sa kanila ni Jesus, alisin niyo ang mga balot niya at hayaan siyang makalaya. Kaya naman mga kapatid, ang punto dito ay kailangan nating magpalaya sa tulong ng Panginoon. Kaya naman mga kapatid, ang unang punto ay patungkol po sa identifying the grave clothes. So bakit kailangan tukuyin ang grave clothes? Kahit binigyan na tayo ng bagong buhay mga kapatid o ng pagkakataong magbago, marami sa ating mga kalalakihan ang naglalakad pa rin na parang mami. Buhay nga, pero gapos naman. Ang grave clothes ay ang mga lumang gawi na suot-suot natin mula sa ating libingan. At ito ang ating nakaraan o mga bisyo. Kaya naman tandaan natin mga kamanday, paano ba natin kanabang atuad yung sabton ating alamin kung ano tong mga nakabalot sa atin. Unang-una, ito ay ang gapos ng bisyo o addiction. Maaring ito ay alak, sugal, porno o droga. Ito ang mga taling humihila sa atin pabalik sa dilim tuwing sinusubukan nating humakbang pasulong. Kaya naman, huwag po tayong magpagapos sa bisyo. Pangalawa mga kapatid, ang piring sa kasinungalingan or itong deception. Ang panyong nakabalot sa mukha ni Lazaro ay parang ang pagkakait natin sa katotohanan. Maraming lalaki ang nagsusuot ng maskara. Di ba? Sa panahon ngayon, ganito talaga ang sitwasyon. No? Maraming lalaki pa rin ang nakasuot sa maskara. Kunwari ay okay sila, pero sa loob ay alitin pa rin ng lihim na kasalanan. Kaya mga kamanday, huwag po tayong padadala sa deception. Pangatlo naman mga kamanday, itong ang tanikala ng galit at kapaitan o yung tinatawag nating unforgiveness. Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi natin binitawan ay nagiging gapos sa ating mga paa. Kaya hindi tayo nakakatakbo o nakatakbo ng mabilis sa ating mga pangarap at tungkulin. At ang panghuli mga kapatid, maling definisyon ng manhood, no? Kanabang mali ang imuhang thinking when it comes sa ato ang pagkalalaki. Ang paniniwalang ang pagkalalaki ay nasusukat sa dami ng babae, sa tapang at sa pakipag-away o sa yaman, imbes na nasa karakter at integridad. Na mag-usahay ang binato nga ang tinuod nga lalaki kana yung daghag girlfriend, daghag babae. No, dili po nga macho ka. Dili di ay ang tinuod nga lalaki makita na sa imuhang pamatasan ug sa imong integridad. Mauna ang definition sa tinuod nga pagkamanhod. Kaya naman mga igsoon, mga kamanday, kung ating pong i-connect ito sa tulad ng sinabi natin kanina sa John chapter 11 verse 44, ano ba ang ating papel sa komunidad? Mga kamanday, ang ating papel sa
ating komunidad, ito po, no? Ito ay isang mahalagang punto sa bersikulong ito ay nang utusan ni Jesus ang mga tao. Di ba ang sabi niya doon, kalagan niyo siya. Ibig sabihin niyo mga kapatid ay hindi mo kayang mag-isa. No? Mga kapatid, si Jesus ang nagbigay ng buhay. Siya ang source of salvation. Pero ang pagtanggal ng mga gapos, ito ang tinawag nating sanctification or yung growth, ay madalas nangyayari sa tulong ng ibang tao. Kaya naman, hindi mo kayang mag-isa. Kanang ikaw rabitaw, unsaon nimo magpadayon. Kaya naman usahay nga weak ta sa ato ang o nato nga sitwasyon. Pero kailangan nato nga naay mo alalay sa tua. Yan, hindi mo kayang mag-isa. Pangalawa mga kapatid, itong accountability. No, bilang mga lalaki sa ating buhay o bilang pagkalalaki, kailangan nating ng mga kapatid na tutulong sa atin na magtanggal ng mga grave clothes. Ito pang nakaputo sa imuha, kanang nakabalot sa atong katawan. No? Ang grave clothes mga kapatid na hindi natin maabot o makalag ng mag-isa. Kaya usahay mong maglisod yun ta sa pagtanggal ni ana. Kaya mauna ang ato adyong hunahunaon. No, kailangan natin ng mga kapatid na tutulong sa atin na matanggal ang mga nakabalot sa ating buhay. Mauna ang ato ang mga weakness sa atong kinabuhi. Ikatulo, hayaan siyang makalakad. Sa kinabuhi ni Lazaro kaniadto sa diyang siya gibanhaw pagbalik ni Jesus, giingnan siya nga pasagdi nga siya mulakaw. O, di ba? Yung diha nga hayaan siyang makalakad, ibig sabihin ang layunin ng pag-alis ng bisyo ay hindi lang para maging mabait, tandaan natin, kundi para maging malaya na gampanan ang layunin ng Diyos sa iyong buhay. Bilang ama, asawa, anak, o leader. So ngayong Abril po mga kapatid, first week of Monday, no, kahapon ay nagsiselebrate tayo sa pagkabuhay ni Jesus. Ngayong Abril, ang hamon sa bawat lalaki ay tanungin natin ang ating sarili. Tanungin natin ang ating sarili. Ito ang tanong, ano pa ang mga telang panlibing na suot ko hanggang ngayon kahit sinabi kong gusto ko nang magbago? Diba? Naman yung mga senaryo, na yung mga panghitabo nga gusto ni jud kong magbago. Pero maglisod ka sa pagbuhat, maglisod ka sa pagtuman. Kaya nga naman, kay dili man gud nimo kaya kung ikaw ra. Kailangan nimo og kauban mo alalay unsaon nimo magpadayon nga ikaw jud magbag-o na jud sa imuhang kinabuhi. Mga kapatid, ang pag-amin na ikaw ay gapos pa ay ang unang hakbang para utusan ng Panginoon ang sitwasyon mo na. Kalagan siya at hayaan siyang makalakad. Diba? Itong giingnan ito ni Jesus nga pasagdi siya nga muy mulakaw. Silang gitangtangan siya og bandage katubang nakabalot sa iyang lawas. Diba mingon mong Ginoo nga kan siya kanang tabangi siya tangtang. Unya pasagdi siya nga mulakaw siya. So sa tuwa man gud ingana pud ang dagan sa tuwa sa atong kinabuhi. Kita nga lalaki dili yun ta makaingon nga kaya na nimo sa diyang misunod ka, kaya na nimo kung ikaw ra. Kung dili kailangan nimo jud og kauban nga mo alalay sa imuhang paglakaw diha kang Ginoong Hesukristo. Hayan po mga kapatid, ang una nating tinalakay itong tinatawag na identifying the grave clothes. So itong mga grave clothes katong nakabalot sa imo, di ba mamunto ang imong mga weaknesses? No, katong mga bisyo, katong imuhang addiction sa kinabuhi, no, sugal ug unsa pa diha nga mga nga hantod karon maglisod ka og tanggal ni ana. Ayan. Ang pangalawa naman mga kapatid na ating pag-usapan itong patungkol sa rolling away the stone. Kana bitong di ba katong pagabanhaw ni Jesus mi ko na lang kanang siya lang ang ligid sa bato. O, ang pasabot ana po sa atong kinabuhi mauna ang pag-angko nato sa ato ang kasalanan, no? Ang pag-amin
sa kasalanan. Mga ka-Monday, ang bato sa libingan ni Jesus ay iginulong para makalabas. No, makalabas siya. Sa ating buhay, ang bato na humaharang sa atin ay ang ating pride. No? Hirap tayong umamin na may problema tayo. Pero ang pagbangon ay nagsisimula sa pag-amin. No? Kanang ingon ka ba nga, Lord, hindi ko na kaya, tulungan niyo po ako. O, di ba? Di ito mingon nga, kaya rin po na ako ni bisag kapoy na, pero antuson niya po na ako ni ani. Murag nagya po tong bato ba, nakaharang dito. So nagpasabot din na, kung dili ka willing nga igiling tong bato, kanang ipaligid tong bato, aron makagawas ka, nagpasabot ka nga, karbor yapon kasi mong kagulingon. So tanawa ra gud mga kapatid, no? Nga sa ato din kinabuhi kaning rolling away the stone o ang pag-amin sa kasalanan at pag-alis ng mga harang. No, sabi diyan sa John chapter 11 verse 39, sinabi ni Jesus, alisin nyo ang bato, no? Katupod giingnan pud niya katong gibanhon niya si Lazaro. So, mga kapatid, ito ay isang utos na nangailangan ng kooperasyon ng tao. Hindi ginamit ni Jesus ang kanyang kapangyarihan para pabalikin ang bato sa pamamagitan ng milagro. Iniutos niya sa mga naroon na sila ang gumawa nito. So, bakit ang bato ay simbolo ng pag-amin or confession? Mga ka-Monday, ang bato ang nagsisilbing harang sa pagitan ng patay na kalagayan o ang ating mga lihim at bisyo at ng tagapagligtas na nagbibigay ng buhay. Sa buhay ng isang lalaki, mga ka-Monday, ang bato ay ang ating pride at pagtatakip ng kasalanan, no? Kaya naman titingnan natin, ang pride, ito ay ang mabigat na harang. Ang bato ay mabigat at mahirap iurong. Para sa maraming lalaki, ang pinakamahirap na gawin ay ang amining talo ako. O, di ba? Mga yun ay kasagaran nga, di sa jugang kung apil din ako, wala ko mahimo. Ano man, kaya nagpabilin pa man ang garbo. No? Kanang ingon nga, na ako'y mali nga nabuhat or nagkamali ako or may problema ako sa bisyo. Nga na nga mga senaryo, mga panghitabo, maglisod yun sa pag-angkon ang mga kalalakihan. Daghan kaayo naglisod ni ani. Pero mga kapatid, ang pride na ito ay ang humahadlang sa pagpasok ng liwanag ni Kristo sa ating madilim na sitwasyon. Kaya naman mga kapatid, ang pride talaga ay simbolo ng isang malaking bato na ito ay nagbibigay ng madilim na sitwasyon sa ating buhay. Kung gusto nimo nga pagbabago, kung gusto nimo nga mag-usab ka, so tangtangan ng bato nga nakaharang sa imong kinabuhi. Ug maorag yun ay dapat natong buhaton. Manghayo tagtabang, wala lain natong pangayuwag tabang kundi ang atong Dios nga mao si Jesucristo. Ikaduha, kaning takot sa mabantot na katotohanan. Ano ba tong takot sa mabantot na katotohanan? Nang utusan ni Jesus na alisin ang bato, mga kapatid, nagbabala si Marta. Sabi ni Marta, Panginoon, nangangamoy na siya. Kung ating pong babasahin sa John 11:39. Mga kapatid, kapag inamin natin ang ating kasalanan, kanang baho na ko, di na ko angay. So nakakatakot talaga. Natatakot tayo, nababantot tayo sa paningin ng iba. Natatakot tayong malaman nila ang dumi ng ating pagkatao. Pero mga kamandi, tandaan natin, no? Hindi magagamot ang sugat na hindi inilalantad. Kaya naman, wag po tayong matakot, no, na ilantad natin yung ating mga kanabang mga mabahong ugali parte sa ating katawan. Kasi pag willing tayo na magbago, kana willing yung ka mag-usab, so isurrender ni mo na sa Ginoo. Kaya ang para sa Ginoo manggod, no, as long as nakita niya ang ato ang sincerity, ang atong pagkasinseridad, nga willing nato nga tangtangon ng mga dili na kaya-aya, no, kay kanang mga ingana manggod baho na tubangan sa Ginoo. So ato nang isurrender sa Ginoo. Huwag po tayong matakot sa mga babantot na katotohanan. Ang sunod naman mga kapatid, itong ang desisyon na magpakatotoo. Kana ba willing yung ka? Ikaw yung mismo mo decide nga magpakatotoo na yung ka sa imong kagulingon. Mga kamande, ang pag-urong sa bato ay ang desisyon na itigil na ang
pagpapanggap. Namang usahay no katawanan lang nga kana bang tanaw nila nga okay pa ka pero sa sulod ay sa imuhang sitwasyon dili na ka okay. Kaya naman tangtangan na ng bato nga nakaharang sa imuhang life, sa imong kinabuhi. No, itigil mo na ang pagpapanggap. Mga kamanday, ito ang pag-amin natin sa ating sarili at sabihin mo kay Lord, Panginoon, heto ako, bulok ang loob ko, alipin ako ng bisyong ito at kailangan ko ng tulong mo. Yun ang ating dapat na idesisyon sa ating sarili na tayo'y magpakatotoo na po. Kaya naman mga kapatid, ang proseso ng pag-urong ng bato sa ating buhay bilang isang lalaki, ito ay upang tunay na makabangon ngayong buwan ng Abril. Kaya naman, gamitin natin no, ang ating sarili. Kana bang ihakbang, kanang sugdan nimo sa pagtikang, unsaon nimo nga mugsugod na, makadecide na ka nga, ani na dyan akong buhaton. No, ang imuha yung buhaton diha kanang gitawag nga pagiging malinaw or transparency ka sa imong kagalingon. Huwag mo itago ang iyong bisyo sa likod ng magarang damit or trabaho. Mga kapatid, ang pag-amin or itong confession ay ang pagbubukas ng pinto ng iyong libingan upang makapasok ang biyaya ng Diyos. Pangalawa naman, pagsisisi. Ang pagsisisi mga kapatid, ito ay ang pag-urong sa bato ay hindi lang pagsisisi ng word na sorry. Ngunit ito ay ang pag-alis sa bagay na humaharang sa iyo at sa Diyos. Mamugunay babag nganong dili ka katabok ngadto sa atong Diyos. Kay tungod kay wala kay kanang pagbasol. So kailangan jud nimo nga magbasol jud ka, no? Handa ka nang talikuran ang kapaligiran o mga kaibigang nagtutulak sa iyo sa bisyo. So, magsisiyod ta. Ikatulo mga kapatid, pangatlo, kaning ingon nga pagpakumbaba. Ang lalaking marunong umamin ng kahinaan ay mas malakas kaysa lalaking nagtatago ng kasalanan. Tandaan natin yan. Ang pag-amin ay ang pagpapalaya sa iyo mula sa bigat ng iyong dinadala. Kaya naman mga kapatid, tandaan natin, si Jesus ay may kapangyarihang bumuhay ng patay. Tulad ng ginawa niya kay Lazaro. Ngunit, hinihintay niya tayong alisin ang bato. Ang ating pagmamatigas yan, kanang bato, kanang gahi, no? Hindi ka mabubuhay ng bago kung nakasara ang pinto sa iyong puso sa katotohanan. So, mga kapatid, ano ba ang bato na matagal mo nang inalalagay para hindi makita ng iba o ang ng Diyos? Ito ba ay bisyo mo? Mga kapatid, tanggalin na natin yan. No? Ngayong Abril, ito ang panahon upang i-roll away ang batong iyan at hayaang pumasok ang liwanag ng pag-asa. Yon ang ating dapat tandaan. Rolling away the stone. Tanggalin natin kanang babag bitaw sa ato ang kinabuhi nga mao hinungdan nga dili makasulod ang atong Ginoong Hesukristo. Kaya naman mga kamanday, mga bro, ano ang bato o obstacle na pumipigil sa iyo para maging mas mabuting ama o mabuting asawa? Kung unsa man na, isurrender na sa ato ang Ginoo. At yon ang ating pangalawang punto na patungkol po sa pagbangon natin sa ating sarili. Tulad na kanabang gibanhaw sa Jesus nga maoy pagbuntog usab nato sa tuang dili maayong kinaiyahan sa atong kinabuhi. Ayan po mga kapatid. Kaya naman ngayong umaga bago natin ipagpatuloy ang ating topic, mag-break muna tayo sandali at pakinggan muna natin ang ating Family Matters theme song. Magbabalik ang Family Matters dito lang sa 1116 DXAS, your community radio. Ang pamilya simula pa man noon, ang Diyos ang nagbuo at nagtipon.
disenyo. Sadyang kay ganda at mahalagang pundasyon, tayo ay bahagi ng dakila niyang plano. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Sa gitna ng pagod at ingay ng mundo, may isang silungan na laging totoo. Hindi man perpekto at minsan hindi nagkakasundo, babalik at babalik pa rin sa'yo. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Bawat ama, ina't anak, bawat mag-asawa, lolo at lola, Panginoon, sa iyo namin inaalay. Ito ang aming panalangin, kami ay iyong dinggin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Panginoon, maghari ka sa bawat pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. At kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXIS Radio Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at ako po ang iyong kasama, Kuya Jerry. Mga ka-Monday, ang DXIS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial and donor-based radio station.
At dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo. Kaya naman sa lahat ng ating mga listeners, inaanyahan namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pakiscan po ang QR code ng ating GCash or bank account para sa inyong donation. Please send us a message para ma-acknowledge po namin ang inyong donation. Maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Ayan. At ngayong umaga mga kapatid, bago muna tayo dadako sa ating pangatlo at pang-apat na punto, nais muna nating babatiin ang ating mga masugid na taga-subaybay ng ating mga kalalakihan dyan na nakikinig ngayon sa radyo. No? Happy listening po kina Pastor Dondon Abihar at sa aking masugid na taga-subaybay din na si Pastor Alex Baya, ang aking papa. At syempre sa ating mga kaibigang mga pastor na nakikinig sa ating FB live stream. Happy listening dyan sa ating mga pastors, lalong-lalo na sa mga kaibigan ko dito sa Cagayan de Oro na sila yung nakikinig palagi through online. At sa ating ding mga nakikinig sa ating karatig lugar, no? Happy listening sa ating mga masugid na taga-subaybay diyan sa Basilan, sa Sulu at sa Tawi-Tawi, pati sa iba't ibang dako ng mundo via live stream. Kaya naman maraming salamat sa patuloy niyong pakikinig and God bless. Hayon po. At dito na tayo sa ating pangatlong punto na ating pong pag-uusapan ngayong umaga. Mga kapatid, ang pangatlo, itong tinawag nating walking into the light or consistency sa pagbabago. Alam mo kapatid, mga kamanday, kapag bumangon ka na, huwag ka nang bumalik sa kuweba. Ayun, nagbalik dito sa langob, sa diin, dito kagikan. Ang resurrected man ay lumalakad sa liwanag. Ibig sabihin po mga kamanday, may accountability. Humanap ka ng kapwa lalaki o grupo sa simbahan na tutulong sa iyo at manatiling tuwid ang iyong landas. Kung ating pong titingnan uli, ang sabi sa Book of John chapter 11 verse 44, ang huling utos ni Jesus ay hayaan siyang makalakad, di ba? So, hindi sinabi ni Jesus na hayaan niyo siyang tumambay sa labas ng libingan. Ang buhay mga kapatid na ibinigay muli ay may layunin. Tandaan natin yan. At ang layunin yon ay isinasakatuparan sa bawat hakbang pasulong. Ano bang ibig sabihin ng consistency para sa isang lalaki? Mga kamanday, ang pag-alis sa bisyo ay hindi isang one-time event. Tandaan natin, kundi isang araw-araw na pagpili. Ang paglakad sa liwanag ay nangangahulugan sa pag-iwan sa dilim ng tuluyan. Kaya naman mga kapatid, kung atin pong titingnan, si Lazaro ay matagal na nakahiga sa dilim. Siguradong nangatog ang kanyang mga tuhod sa unang hakbang. Ang consistency ay hindi nangahulugang perpekto kakaagad. Ibig sabihin nito, kahit manginig ang tuhod mo o madapa ka, sa liwanag ka pa rin pupunta. Hindi pabalik sa loob ng kuweba. Tandaan natin yan mga lalaki. At ito ang pagsasanay sa bagong direksyon. Huwag ka nang babalik sa iyong pinanggalingan. Huwag ka nang bang mabalik ka sa iyong karaang pagkatao. Imbis kay nakakaplag ka, nga gibanhaw ka ni Christ, gibanhaw ka ni Kristo. Mubalik na hinuong ka sa imuhang karaang pagkatao. Hindi po. No? Kung asa ka na kaplagan diha kang Kristo, no? Mo padayon ka diha sa imuhang kinabuhing pagbag-o. Ayan. Ang sunod po mga kamanday, itong exposure the truth, no? Sa liwanag kitang-kita ang lahat. Mamo yun ay tinuod yun. Kung naa ka sa kahayag, klaro yun ang tanan. Mga kamanday, ang isang lalaking consistent ay hindi na natatakot sa makita ang kanyang buhay. Bukas siya sa payo. Andam siyang mudawat sa tanang mga tambag. Bukas siya sa pagsaway, kanabang pag-correct sa imuha kung unsa iwong mali. No, hindi na siya namumuhay sa anino ng paglililim. Tandaan natin 'yan. Kung naanak ka sa kahayag, makita jud ang kamatuoran. Ang sunod na pod mga igsoon kining pagbabago sa routine. Dapat usbon nimo ang imuhang dagan sa kinabuhi.
Mga kamanday, hindi ka makalalakad sa liwanag kung ang dinadaan mo ay ang lumang kalsada patungo sa iyong dating libingan. Ang dating libingan, mga kapatid, ito yung lumang barkada, tambayan o website na nagtitrigger ng bisyo. Tandaan natin, ang consistency ay nangailangan ng bagong ruta. So wag po kanang ayaw baliki, ayaw agii, unsa na tong mga dili maayo nimong nangagi sa una, kundili paghimo og bag-ong dalan nga diin makapadayon ka sa bag-ong kinabuhi. Ayon po mga kapatid. So mga kamande, upang hindi tayo muling mabulid sa masamang gawi, kailangan ng bawat lalaki ang tatlong bagay na ito. Ano tong mga tatlong bagay? Una, kailangan natin ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, ito ay ang ating kompas. Ang sabi sa awit 119 verse 105, ang salita mo'y lampas sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Diba? Maudyo ang ato ang guide, ang atong kompas. Kaya naman, ang pagbabasa ng Biblia ay hindi lang reliyosong gawain. Ito ay ang manual ng lalaki para hindi maligaw. So una ha, ito yung tatlong mga bagay, salita. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Pangalawa, brotherhood, mga kapatiran natin. Kasi ito yung support system. Sa John chapter 11, may mga tao sa paligid ni Lazaro. Mga kapatid, mga kamande, ang consistency ay mahirap gawin ng mag-isa. Totoo yan. Kailangan mo ng kapwa Monday din, no? Ito ay ang ating mga brothers, no? Na magtatanong sa iyo, Brad, kumusta na ang lakad mo? Brad, may problema ka ba? O brother, kumusta man? Na bakay nahitabo sa imong kinabuhi nga maglisod ka sa gubang? So nga na lang. So nga na ang importante, nga na kaimportansya ang brotherhood. Kaya nga naman, mauna ang mutabang pag-alalay sa bawat isa. No, tandaan natin, no? Una, salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos ay ang ating kompas. Pangalawa, hindi natin kayang mag-isa. Kailangan natin ang ating mga kapatiran sa iglesia. Ito ay ang ating support system. Pangatlo po mga kapatid, tandaan natin, service o ang purpose. Bakit? Kasi sa ating buhay, ang pinakamabisang paraan para hindi bumalik sa bisyo ay ang maging abala sa paglilingkod. Ayaw himuha nga tagaan nimo og luna ang kaaway. Kana bitaw naa kay bakante sa imong kinabuhi nga maunay hinungdan nga makasulod jud ang kaaway. So mga kamandi, gamitin mo ang iyong lakas para sa iyong pamilya, sa simbahan at sa komunidad. Ang lalaking may malinaw na misyon ay walang oras para sa bisyong walang obligasyon. Tandaan natin yan. At yan ang pinakamabisang paraan sa pagiging consistent sa ating paglalakad sa bagong buhay. Ayun po mga kapatid. Kaya naman mga kamandi, ngayong buwan ng muling pagkabuhay, alalahanin natin na ang tunay na milagro ay hindi lang ang paglabas sa libingan, kundi ang pananatili sa labas. Kaya naman ang aking hamon po sa inyo mga kapatid, no, ang pagbangon ay simula lamang. Ang tunay na pagkalalaki ay nasusukat sa bawat hakbang na ginagawa mo kapag wala nang nakakita sa iyo kundi ang Diyos lamang. Huwag mong hayaang masayang ang pagkakataong ibinigay sa iyo. Kaya tandaan natin mga kamande, walking into the light means leaving the shadows of your vices so far behind that they can no longer reach you. Pabiling yun ta nga maglakaw na asa kamatuuran, na ata sa kahayag. Nganuman, kay kung nagpabilin ta diha sa kahayag, ang gahom sa kangitngitan, dili yun na siya makagapos ka nato sama sa atong mga bisyo, nga dili na nato maabot nga naman kay dili naman ta nakinabuhi sa kangitngitan kung dili nanata sa kahayag. So mga kapatid, yon ang ato ang ikatulo nga punto nga ato ang na-discuss nga karong buntaga, walking into the light. Ayan. Ang pang-apat at ang panghuli na ating pag-uusapan ngayong umaga, ito ay ang a new heart, a new family, or ang epekto ng inyong pagbangon. Mga kamande, kapag ang lalaki ay nagbago,
ang buong pamilya ay nabubuhayan din. Mo ni nakanindot diha sa usa ka pamilya kung ang padre di pamilya na gani ang mo decide nga maoy mausab, maapil yun na ang tibuok panimalay kay maunay biblical. No, ang iyong asawa at anak ang unang makikinabang sa iyong resurrection. Kaya mga kapatid, wag lang sa salita, dapat sa gawa din. Kung ating pong titingnan mga kapatid sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, no, very familiar Bible verse. Ang sabi dito, kaya't kung ang sinuman ay nasa kay Kristo, siya ay bagong nilalang at ang mga dating bagay ay lumipas na. Narito, ang lahat ay naging bago. No, kung naanata diha kang Kristo, mga kapatid, no, mga kamande, bag-o na kang binuhat, brand new na ka. No? Ug mauni ang dapat natong tan-awon kay ang atong karaan nga nangagi minglabay na. Kung ato pong tan-awon mga kapatid, no, sa Ezekiel chapter 36 verse 26, ang Diyos ay may pangako sa atin. Ang sabi niya, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Aalisin ko ang inyong pusong bato at bibigyan ko kayo ng pusong masunurin. Kaya naman kapag ang isang lalaki ay bumangon mula sa libingan ng bisyo, ang epekto nito ay parang rifle effect sa tubig, no? Nagsisimula sa loob niya at kumakalat sa kanyang buong pamilya. Yan, mao yun na yung mahitabo. So mga kapatid, ang bagong puso, ito ay ang eternal transformation. Ang bisyo ay ginagawang manhid ang puso ng isang lalaki. Nakatutok lang siya sa sariling sarap o takas o kanabang para maka-escape lang siya. Kaya nakakalimutan ang responsibilidad. Kaya naman mula pa sa pagiging manhid patungong mapagmahal. Kaniadto, manhid ka, wa kay pakialam. Pero sa dihang bag-o na kang binuhat, no? Ingon siya sa 2 Corinthians 5:17, ingon po diya sa Ezekiel 36:26 nga gikan sa pusong bato ilisdan kaniya og kasing-kasing nga humok. So ing ana mula manhid nahimo na kang mapagmahal. Kaya naman mga kamande, ang pusong bato ay marunong nang makaramdam ng habag at pagmamahal. Hindi na ito tumitibok para sa bisyo, kundi para sa Diyos at sa mga taong mahalaga sa Kanya. Kaniadto, no, wa kay direksyon pero karon gitagaan naka og pusong bato na nakay integridad, no? Wala na itong itinatago dahil wala na siyang libingan na binabalikan. Ang katahimikan ng isip o kanang peace of mind ay ang pinakamagandang regalo ng bagong puso. Tandaan natin yan. Kaya naman mga kamande, kung bag-o nakadiha kang Christ, na ana po kay bag-ong pamilya o kanang external restoration. Kaya naman kung ating pong titingnan ulit sa kwento ni Lazaro, ang kanyang pagbangon ay nagdala ng katapusan sa pagdadalamhati ni Marta at ni Maria. So ganito rin ang nangyayari kapag ang isang lalaki ay nagbabago. Makikita natin dyan na ang pagbabalik ng tiwala. Mga kamande, ang pamilyang dating laging balisa, takot o dismayado dahil sa iyong bisyo ay nagsisimulang makahinga ng maluwag. Ang iyong pagbangon ay ang kanilang Easter Sunday. No? Lindot yung kayo kung padre di pamilya na nadya kausaban makita. O malipay yun ang sakop sa panimala, ang bawat membro ng pamilya. So ang muling pagkabuhay ng kanilang pag-asa na sila'y paglaom. Second mga kapatid, ligtas ang tahanan. Bakit? Kasi ang lalaki ang haligi at bubong ng tahanan. Kapag ang haligi ay matatag at malinis, ang buong pamilya ay nakakaramdam ng seguridad. Mga kamande, ang iyong mga anak ay magkaroon ng role model na karapat-dapat tularan. Kaya kung sa kanila makita ang ilang padre di pamilya, ang anak sila, ilahan nang ma-apply po na sa ilahang kinabuhi. Inig, kadako nila, o magkaroon na po sila ng sariling pamilya. Mga kamande, makikita natin ang Lazarus effect sa imuhang komunidad. Kung sa manda ay ang kanang Lazarus effect, no? Sa John 12 verse 9 hanggang 11,
mababasa natin na dahil nabuhay muli si Lazaro, maraming tao ang naniniwala kay Jesus. Mga kamande, ang iyong pagbangon ay hindi lang tungkol sa iyo. Ito ay isang testimony or testimonyo. Makita natin ang hope for others. Kapag nakita ng ibang mga lalaki na nakabangon ka mula sa malalang bisyo, magkakaroon sila ng lakas na loob na sabihin, kung kaya niya, kaya ko rin sa tulong ng Diyos. O di ba na ang Lazarus effect nga naadyo'y pagkabanhaw muli sa imuhang karaang kinabuhi. Second, mga kapatid, makikita nila ang Lazarus effect, ang legacy. Bakit? Hindi mo na ipamamana sa iyong mga anak ang sumpa ng bisyo. Ang iyong pagbangon ay pumuputol sa kadena ng masamang gawi sa iyong lahi. Ayan. Kaya naman mga kamanday, ang paglalakbay na ito ay nagsimula sa madilim na libingan. Ngunit nagtatapos sa hapagkainan kasama ang pamilya at Panginoon. Kaya naman ngayong umaga mga kamanday, mga kapatid, ang pinakamagandang regalo na maibigay mo sa iyong asawa, mga anak o magulang ngayong Abril ay hindi material na bagay, kundi ang bagong ikaw. Isang lalaking malaya, tapat at puno ng pag-ibig dahil sa kapangyarihan ni Kristo. Mga kamanday, mga kapatid, ang pagbangon mo ay hindi lang para sa iyong sarili. Ito ay para sa kinabukasan ng iyong pamilya. Tandaan natin yan. Kaya naman sa umagang ito, bilang isang lalaking nagnanais na bumangon, tandaan, no? At sabihin mo ito sa iyong sarili, no? Kana bang manifestation nimo karong bulana? Sabihin mo sa iyong sarili, hindi ako nilikha para sa libingan. Ang bisyo ay isang death sentence sa aking potensyal, ngunit ang biyaya ng Diyos ay nag-alok ng muling pagkabuhay. Mo na isulti sa imong kagulingon. Ikaduha po mga puning-ingnon nimo, kailangan ko ang aking kapwa. Tulad ni Lazaro, kailangan ko ng mga kapatid na tutulong sa akin na magtanggal ng mga gapos na hindi ko kayang abutin. Ikatuloy na po din sa imong kagulingon, ang aking pagbabago ay para sa aking lahi. Kaya naman ang bawat hakbang ko sa liwanag ay pumuputol sa sumpa ng bisyo para sa susunod na henerasyon ng aking pamilya. Kaya naman tandaan dapat natin, ang pagiging tunay na lalaki ay hindi nasusukat sa kung gaano kakalakas bumuhat ng bakal, kundi sa lakas ng loob na iwanan ang mabigat na pasanin ng bisyo upang buhatin ang iyong krus na sumunod sa liwanag. Ayun po mga kapatid. Kaya naman mga kapatid, sa umagang ito, hindi aksidenteng nakikinig ka ngayon sa programang Family Matters #Monday. Marahil ay pagod ka sa siklo ng iyong mga bisyo. Marahil ay pakiramdam mo ang libingan na kinalalagyan mo ay masyadong malalim o ang batong nakaharang ay masyadong mabigat. Ngunit tandaan natin to kapatid. Ang iyong nakaraan ay hindi mo hangganan. Hindi ka nag-iisa, tandaan mo yan. Ang pakiramdam ng kahihiyan ang pinakamalakas na sandata ng bisyo para manatili kang nakatago sa dilim. Huwag kang maniwala sa bulong na ikaw lang ang may ganitong laban. Kapatid, maraming Monday brothers ang handang humawak sa iyong kamay o handang tutulong sa iyong buhay. Kapatid, may lakas sa pagsama-sama. Tandaan natin yan. At ang pangalawa, ang biyaya ay mas malakas kaysa bisyo. Kung gaano kalakas ang hatak ng iyong lumang gawi, mas higit na malakas ang tulak ng biyaya ng Diyos para ikay makatayo. Hindi kanya tinatawag para lang punahin ang iyong dumi, kundi tinatawag kanya dahil nakikita niya ang isang leader, ama at anak na nakatago sa ilalim ng mga telang panlibing na iyan. Tandaan natin. Ang iyong pamilya ay naghihintay. Isipin mo ang iyong mga anak na naghanap ng huwaran. Ang iyong asawa o magulang na nagdarasal para sa iyong pagbabago.
Ang iyong pagbangon ay ang pinakamalaking I love you na maibigay mo sa kanila. Hindi mo kailangan maging perpekto kapatid agad. Kailangan mo lang maging matapat sa bawat hakbang. Kaya huwag kang tumingin sa layo ng iyong lalakbayin. Tumingin ka lang sa susunod na hakbang. Ngayong araw, piliin mong maging malaya. Ngayong araw, piliin mong maging totoo. Bumangon ka, kapatid, tulad ng nangyari kay Lazaro. Hindi pa tapos ang kwento mo. Ang Abril na ito ay hindi lang buwan ng paggunita, kundi buwan ng iyong sariling muling pagkabuhay. Kaya mo yan dahil hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Tulad ng mababasa sa John chapter 8 verse 36, ang sabi, "Kaya't kung ang anak ang magpapalaya sa inyo, kayo ay magiging tunay na malaya." Kapatid, tayo ay ipinalaya na sa magitan ng dugo ni Kristo. Katong iyang pagpalansang dito sa cross, sa Kalbaryo, maoto ang pinakanindot nga nahitabo para kanato nga kita gitagaan niya og kagawasan, kaluwasan para kitang tanan mahimong angayan dito sa atubangan sa iyang amahan. Ayan, wala na po tayong oras mga kapatid. So dadako na po tayo sa ating mga panalangin. O among Dios nga gamhanan sa tanan, nining orasa kami nagapasalamat sa kalampusan sa amo ang programa karon tungod ni ining Family Matters patungkol sa mga kalalakihan. Salamat ni ining mensahe sa paglaom. Giampo namo nga sa matag lalaki nga nakadungog ni ini, Ginoo, ikaw ang nakakita sa ilang mga kasing-kasing. Kung adto naman kanila ang gibati nga daw anaa sila sa lubnganan tungod sa bugat nga mga bisyo, gunitan mo unta ang ilang mga kamot. Hatagi sila og kaisog sa pagligid sa bato sa ilang garbo. Badbari ang ilang mga gapos aron sila makalakaw diha sa kahayag. Panginoon, hinaot nga ang imong kamaayo, grasya, moabot sa ilang kinabuhi. Og niining bulan sa Abril, mahimong panahon sa ilahang muling pagkabuhay. Dili lang para sa ilang kagalingon, kundi para sa ilang asawa, mga anak, o sa sunod pang mga henerasyon. Ginoo, himua silang mga tinuod nga leader nga naglakaw sa kamatuoran. Kini ang among mga pag-ampo sa pangalan ni Jesucristo ng among Dios. Amen ug amen. Yan mga kapatid, og salamat sa inyong pag-uban kanato niining sulod sa usa ka oras natong panaghisgutanay diri sa Family Matters #Monday Edition. Og salamat po di ay sa sunod na pod natong panag-uban. Og sa dili pa ta mobiya, no, magpasalamat ta sa atong mga technician. Salamat kina Romel Paulino, Kuya Orlando Alfonso. Abangan ang susunod na programang Radyo Singkauman kasama si Otto Mubin. At tuwing alas 9:30 ng umaga, Lunes hanggang Sabado, mapapakinggan ang Family Matters. Muli po mga kapatid, ako po si Kuya Jerry. Ang Family Matters ay kasama nyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless everyone and bye-bye. Ano ang pagkakaiba ng HIV sa AIDS? Ang HIV positive ay pwedeng walang sintomas sa loob ng maraming taon.